Pumwesto na sa gitna sina Fang Ping at Zai Lei para maglaban sa harap ng mga teaching advisors, mga estudyante at 3 grandmasters. Ngumisi si Fang Ping at sinabihan si Zai Lei nang tatalunin niya raw ito gamit lamang ang 3 pag-atake. Tumugon naman ang naiinis na si Zai Lei nang tingnan na nga lang daw nila kung hanggang kailan makakapagyabang ang ating bida. Agad na sumugod ang dalawa noong marinig nila ang hudyat ng pagsisimula ng kanilang laban. Binalot ni Fang Ping ng makapal na vitality ang kanyang kanang kamay para pakawalan ang lakas ng 7 slashes sa iisang pag-atake. Hindi kinaya ng kamao ni Zai Lei ang lakas ng pag-atake na isinagawa ng ating bida. Sa pangalawang pag-atake ni Fang Ping ay ginamit naman ito ang kanyang mental disruption para mapahinto ng saglit si Zai Lei. Habang wala pang kakayahan na makagalaw ang kanyang kalaban ay doon na niya isinagawa ang kanyang pangatlong pag-atake. Tumilapon si Zai Lei ng napakalayo hanggang sa tuluyan na itong bumagsak. Nagulat ang mga kaibigan ng ating bida gayon din ang iba pang mga estudyante na nanunood sa laban. Natuwa sina Advisor Lu Fengro at Vice Dean Li Changsheng sa lakas na ipinamalas ni Fang Ping. Hindi makapaniwala ang bumagsak na si Zai Lei na ganoon lang siya kadaling matatalo. Pinasalamatan ni Fang Ping ang pinabagsak niyang si Zai Lei sa ginawa nitong pakikipaglaban sa kanya. Napahiyaw ang karamihan sa mga estudyante nang dahil sa labis na pagkamangha. Alam nilang lahat na nakapag-bone forging din si Zai Lei ng 3 beses, at ito sana ang nakahilera bilang susunod na presidente ng Martial Arts Society. Kaya hindi nila inasahan na halos tatagal lang ito ng 3 segundo laban kay Fang Ping. Hindi man lang daw ito nagkaroon ng tsansa na makapalag at makaatake. Sinabi ng iba na ganoon daw pala kagaling ang pinakamalakas na rank 3 student ng kanilang bansa. Maging si Zhang Yu ay hindi rin inasahan na ganoon lang kabilis matatapos ang laban sa pagitan nina Fang Ping at Zai Lei. Nabigla rin si Principal Wu Quishan dahil mukhang na-master ng araw agad ng ating bida ang paggamit ng mental strength disruption. Binanggit ni Vice Principal Huang Jing na mukhang hindi na rin nalalayo ngayon ang mental strength ni Fang Ping kay Yao Chengjun ng military school. Napakahirap nga raw magpalakas ng mental strength nang walang ginagamit na pills o ng mga espesyal na klase ng teknik. Noong huling beses nga raw na nakita niya si Fang Ping ay nagagawa pa lang nitong makahuli ng mga energy particles mula sa kapaligiran at hindi pa nga raw yun ganoong katagal. Pero ngayon nga raw ay malaki na agad ang inilakas nito at hindi na ito kinakaya ng mga mas matatandang estudyante. Ipinaalam ni Grandmaster Liu Apollo na magandang araw ang impresyon na naiwan ni Fang Ping kay Governor General Zhang noong huling beses na bumisita ito sa Nanjiang. Mukhang ito na nga raw ang bagong mamumuno sa Martial Arts Society ng kanilang universidad. Binanggit din ni Li Changsheng na bukod daw kay Grandmaster Zhang Dingnan ay puro papuri rin daw ang sinasabi ni Principal Chen ng South Capital University tungkol kay Fang Ping. Mukhang malinaw na nga raw kung sino ang susunod na magiging presidente. Tinanong ni Tang Feng si Li Changsheng kung may kakayahan ba raw kaya ang ating bida na pamahalaan ang Martial Arts Society. Sumagot lang si Li Changsheng nang nagagawa nga raw nitong pamahalaan ng maayos ang pinapatakbo nitong kumpanya. Sinabi ni Tang Feng na prioridad nga raw ng bawat martial arts university ang lakas. Kapag wala rin daw naging laban si Zhang Yu kay Fang Ping ay tama nga lang daw na bitawan na nito ang posisyon na pagiging presidente ng Martial Arts Society. Tinulungan ng isang estudyante ang natalong si Zai Lei para makapaglakad ito. Tinanong ni Zhang Yu ang ating bida kung isa na nga ba raw itong rank 4 martial artist. Tumugon si Fang Ping nang isa rin naman daw rank 4 martial artist si Zai Lei. Hindi naman daw ng mga ito masasabi na nanalo siya sa isang kalaban na mas mababa ang rank kaysa sa kanya. Nagulat na naman ang karamihan sa mga estudyante noong marinig nila na isa na agad rank 4 martial artist ang ating bida. Napakabilis nga raw ng paglakas nito kahit na isa pa lang itong second year student, marahil nga raw ay magkakaroon na ulit ng bagong rank 5 o rank 6 ang kanilang universidad. Nainis si Qin Fengqing dahil mukhang naabutan na nga raw siya ng ating bida. Sinabihan ni Fang Ping si Zhang Yu nang mukhang oras na nga raw para magkalaban sila. Tumugon si Zhang Yu nang hindi na nga raw siya makapaghintay na makalaban ng ating bida. Sumugod na agad si Fang Ping matapos nilang sabihin ang kanilang mga pagbati. Sa paglapit niya ay agad niyang ginamit ang kanyang mental strength disruption para pansamantalang mawalan ng kamalayan si Zhang Yu.
Pagkabalik ng ulirat ni Zhang Yu ay naramdaman agad nito ang pag-atake na tatama sa kanyang leeg. Agad siyang umatras para makaiwas siya sa pag-atake ng ating bida. Umikot si Fang Ping sa ere at pinagpatuloy ang pag-atake sa kanyang kalaban. Muli na namang napasailalim si Zhang Yu ng mental strength disruption na ginamit ng ating bida. Sa pagkakataong ito ay tumama na ang pag-atake na isinagawa ni Fang Ping. Naisip ni Zhang Yu na kailangan niya nga raw makawala sa mental disruption na ginagamit sa kanya ng ating bida. Agad siyang gumamit ng malaking halaga ng vitality para makapagpalabas ng malakas na aura. Nawasak man ang mental strength ng ating bida pero mabilis niya lang din itong naayos sa tulong ng kanyang system. Umatake na ulit si Fang Ping matapos niyang punuin ang kanyang mental strength at vitality. Tinabla na naman si Zhang Yu ng mental strength disruption ng ating bida. Nakakawala man siya agad bago siya mapuruhan pero padagdag ng padagdag ang mga tinatamo niyang pinsala. Hindi makapaniwala ang ibang mga teaching advisor na maging si Zhang Yu ay hindi man lang makapag-iwan ng kahit na isang maliit na pinsala sa ating bida. Sinabi ni Vice Principal Huang Jing na hindi naman daw mahina si Zhang Yu, kung tutuusin nga raw ay mukhang malapit na rin itong makapag-breakthrough sa pagiging isang advanced rank 4 martial artist. Pero kahit nga raw ganoon ay wala pa ring palag ang murderous aura na taglay nito laban sa mental strength disruption na pinapakawalan ni Fang Ping. Noong tumagal ang laban ay hindi na masyadong naiiwasan ni Zhang Yu ang mga pag-atake ng ating bida. Nagsagawa ulit si Fang Ping ng isa pang pag-atake at pinatamaan niya naman ang sikmura ni Zhang Yu. Napaatras si Zhang Yu sa kanyang kinatatayuan ng dahil sa lakas ng pag-atake ng ating bida. Sinabihan ni Fang Ping si Zhang Yu nang hindi raw nito kailangang pilitin ang sarili nito dahil hindi naman daw seryoso ang kanilang laban. Naisip ni Zhang Yu na napakalaki nga raw ng agwat ng lakas ng ating bida kumpara sa kanya. Sa taglay nga raw nitong mental strength ay tiyak na matatalo nito ang lahat ng mga kasabayan nito ng rank. Pakiramdam niya nga raw ay napaka-imposible niya itong matalo. Napaisip rin siya kung sino raw kaya ang mananalo kapag naglaban si Fang Ping at Li Hansong. Nagsalita si Zhang Yu at sinabi na tinatanggap na raw niya ang kanyang pagkatalo. Naghiyawan ang karamihan sa mga estudyante na namangha sa pagkapanalo ng ating bida. Tanging ang mga kakilala at kaibigan lang ni Zhang Yu ang hindi natuwa sa kinahantungan ng laban. Sumigaw si Fang Ping at ipinarinig sa lahat ng mga estudyante na lalabanan niya raw ang lahat ng mga gustong humamon sa kanya. Nagsitahimik ang lahat ng mga estudyante gayon din ang ilang mga teaching advisors na nagrereklamo kanina. Naisip ni Qin Fengqing na hindi niya pangaraw natatapos ang pagsasanay niya sa kanyang mga higher-ranked combat techniques. Ibig sabihin nga raw noon ay kailangan lang niyang umasa sa sarili niyang lakas kapag nagdesisyon siya na kalabanin ang ating bida. Malamang nga raw ay hindi niya rin mapipigilan ang mga pag-atake nito kapag ginamitan siya nito ng mental strength. Nagsalita na rin si Principal Wu Quishan at tinanong ang lahat ng mga estudyante kung may tumututol ba raw na si Fang Ping ang maging bagong presidente ng Martial Arts Society. Sumagot ang mga second-year student na pinamumunuan ng mga kaibigan ni Fang Ping nang hindi raw sila tumututol. Ganon din ang naging tugon ng mga third at fourth-year student na pinamumunuan naman ng mga seniors ng ating bida. Sinabihan ni Wu Quishan sina Fang Ping at Zhang Yu nang tapusin nga raw agad ng mga ito ang proseso ng pagsasali ng pwesto sa lalong madaling panahon. Sa pagtutulungan nga raw ng mga teaching advisor at mga estudyante ay umaasa siya na mas mapapalakas pa nila ang kanilang Magic University. Nagpasalamat si Fang Ping sa kanilang bagong prinsipal, sinabi niya rin na hindi niya nga raw ipapahiya ang pangalan ng kanilang universidad. Nagumpisa nang umalis ang lahat ng mga teaching advisors at mga estudyante noong matapos na ang pagpupulong. Tumingin si Qin Fengqing sa direksyon kung nasaan si Fang Ping. Sinabi niya na hahayaan niya raw muna ang ating bida na maging bagong presidente ng kanilang Martial Arts Society, aagawin na niya nga lang daw ang posisyon nito pagkalipas ng ilang araw. Sinabihan ni Fang Ping si Qin Fengqing nang saka nga raw siya nito hamunin kapag nabayaran na nito sa kanya ang utang nitong 20 milyon, hindi niya nga raw tatanggapin ang paghamon nito hanggat hindi siya nito nababayaran. Nainis si Qin Fengqing dahil talagang pinarinig pa raw ng ating bida sa ibang mga estudyante na may utang siya dito. Napaisip din siya kung bakit 20 milyon ang halaga na binanggit nito. Sinabihan ni Qin Fengqing ang ating bida nang wag nga raw itong mag-imbento, 10 milyon nga lang daw ang kanyang utang.
Tumugon naman si Fang Ping nang naalala ng araw niya na 10 milyon lang ang utang nito sa kanya. Sinabi niya rin na wag nga raw nitong kakalimutan na bayaran siya lalo na't alam na ito ngayon ng lahat. Nagtaka si Qin Fengqing kung bakit mabilis ngayong sumang-ayon ang ating bida. Nilakasan pa ni Fang Ping ang kanyang pagsasalita at ipinarinig sa lahat na babayaran nga raw siya ni Qin Fengqing ng 10 milyon. Gusto sanang mangatwiran ni Qin Fengqing pero hindi rin siya sigurado sa kanyang sasabihin. Binanggit din ni Fang Ping na lahat nga raw ng mga miyembro ng Martial Arts Society ay kailangang dumalo sa kanilang pagpupulong na gaganapin mamayang gabi. Napaisip si Qin Fengqing kung kailan daw siya nagkautang sa ating bida, naaalala niya nga raw na may napag-usapan silang 10 milyon pero hindi niya nga raw matandaan kung utang niya nga ba ito. Pinayuhan ni Zhang Yu si Qin Fengqing nang hindi raw nito kailangang magmadali sa pagbabayad ng utang sa ating bida. Ayos nga lang daw kung magtagal ito basta wag lang daw nitong kakalimutang magbayad. Nangatwiran si Qin Fengqing na wala raw siyang intensyon na takasan si Fang Ping, hindi niya nga lang daw matandaan kung inutangan niya nga ba ito. Sinabi ni Zhang Yu na ganoong-ganoon rin daw ang idinahilan ni Qin Fengqing noong may utang pa ito sa kanya. Naisip ni Qin Fengqing na kung sakali man daw na nanghiram siya ng pera sa ating bida ay nasa 1 o 2 milyon lang ito. Hindi nga raw kapanipaniwala na uutangan niya ito ng 10 milyon. Ang Magic University Martial Arts Society ay pinamumunuan ng isang presidente at 4 na bise-presidente. Ang 4 na bise-presidente ay sina Qin Fengqing, Zai Lei, Chen Wenlong at Liang Fenghua. Sa ilalim ng pamumuno ng presidente ay may 6 na magkakabukod na departamento. Ito ay ang Secretariat, External Affairs, Student Recruitment, Finance, Disciplinary, at Internal Affairs. Ang Internal Affairs ay pinamumunuan din mismo ng presidente, ibig sabihin noon ay may kapangyarihan ito na magbigay ng utos sa mga miyembro na lumahok sa mga misyon na isinasagawa sa loob ng catacombs. Sinabi ni Zhou Yan na naroon daw sa ibibigay niyang malaking notebook ang 3 mahahalagang dokumento. Nakalagay nga raw doon ang listahan ng mga kasalukuyang miyembro ng Martial Arts Society, ang pang-pinansyal nilang dokumento, pati na rin ang listahan ng mga dati nitong naging miyembro. Pinaliwanag ni Zhou Yan na mayroon daw silang 215 miyembro kabilang na ang ating bida. Binubuo nga raw sila ng 9 na rank 4, 51 rank 3 at puro rank 2 martial artist na raw ang iba pang natitira. Mayroon nga raw silang 5,000 academic points at 5 million sa cash, kills, weapons at sa iba pang mga assets. Sinabi ni Zhou Yan na ang pinakamahalagang araw sa 3 ay ang listahan ng mga dating naging miyembro ng Martial Arts Society. Maaari nga raw nila ang mga itong tawagin kapag nagkaroon ng kahit na anong korupsyon sa mga kasalukuyang namumuno ng kanilang samahan. Namangha si Fang Ping noong mabasa nito sa listahan ang pangalan ng 12 Grandmaster. Pinaliwanag ni Zhang Yu na yun daw ang trump card ng kanilang samahan. Ito nga raw ang dahilan kung bakit pinapakinggan sila ng mga teaching advisor at ng mga grandmaster ng kanilang universidad kahit na mga rank 3 at rank 4 pa lang sila. Naintindihan na ni Fang Ping ang mga ipinaliwanag ni na Zhou Yan at Zhang Yu. Tinanong niya naman ang mga ito kung ano raw ang benepisyo na natatanggap ng presidente ng Martial Arts Society. Natahimik si Zhang Yu sa naging tanong ng ating bida. Pinaliwanag ni Zhou Yan na nakakatanggap daw ng 100 academic points na halaga ng resources ang presidente ng kanilang samahan mula sa kanilang finance department sa loob ng kada 1 buwan. Tinanong ni Fang Ping kung yun lang ba raw talaga ang makukuha ng presidente. Tumugon si Zhou Yan na hinahati raw nila ang kanilang mga resources sa mga isinasagawang kompetisyon, sa pagbibigay ng kompensasyon sa kapamilya ng mga namatay nilang miyembro at sa pagpapanatili ng pang-araw-araw na panggastos ng kanilang society. Sinabi niya rin na 20 milyon at 2,000 academic points nga lang daw ang ibinibigay sa kanila ng kanilang universidad sa kada 1 buwan. Napapanatili nga lang daw nila ang gastusin ng kanilang samahan ng dahil sa sariling ipon ng kanilang presidente. Sumenyas si Zhang Yu para pahintuin si Zhou Yan sa mga sinasabi nito. Binanggit ni Zhang Yu sa ating bida na maaari naman daw itong makipagnegosasyon sa kanilang universidad kung gaano kalaki ang gusto nitong matanggap. Naisip ni Fang Ping na ang ilan nga raw pala sa mga resources na ginagamit ng Martial Arts Society ay sariling ipon na ni Zhang Yu, hindi na nga raw nakakapagtaka kung bakit parang halos unti-unti na itong bumabagsak. Tinanong ni Fang Ping si Zhang Yu kung ibig sabihin nga ba raw noon ay walang iniwan na kahit na anong pondo ang huling presidente na pinalitan nito.
Sumagot si Joanne nang wala nga raw itong iniwan sa kanila ni kahit isang sentimo. Sinabi ni Fang Ping na naiintindihan na raw niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Tinanong ni Zhang Yu ang ating bida kung ano raw ang naiisip nitong gawin bilang bagong presidente ng Martial Arts Society. Tumugon si Fang Ping nang imbis nga raw na bawasan nila ang kanilang gastos ay mas mabuti nga raw na magbukas sila ng mga bagong oportunidad sa kanilang samahan. Dinala na ni Fang Ping ang mga importanteng dokumento at umalis na ito sa opisina ng Martial Arts Society. Pagkaalis ng ating bida ay nagkausap sina Joanne at Zhang Yu tungkol sa kanilang sitwasyon. Sinabi ni Joanne na kung hindi nga lang daw nasayang ang oras ni Zhang Yu sa pagpapatakbo ng Martial Arts Society ay ito na raw sana ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Umiling si Zhang Yu at sinabi na nagiging pabigat na nga raw siya sa kanilang universidad, nagpatuloy nga raw ang paghina nito sa ilalim ng kanyang pamumuno. Buo na nga raw ang desisyon niya na papasok siya sa loob ng catacombs para doon na muna magsanay pagkatapos niyang isalin ang kanyang posisyon. Sinabi rin ni Zhang Yu na sa pagkamatay nga raw ni Grandmaster Yuren ay si Grandmaster Wu Quishan na ang kanilang bagong prinsipal, at ngayon naman daw ay si Fang Ping na ang magiging bagong presidente ng Martial Arts Society. Mukhang ito na nga raw ang pagsisimula ng makabagong era ng kanilang universidad. Pagsapit ng alas 7 ng gabi ay nagsimula na ang pagpupulong ng mga miyembro ng Martial Arts Society. Nagsama-sama silang lahat sa loob ng isang napakalaking silid. Sinabi ni Fang Ping na didiretsuhin na raw niya ang mga ito, simula nga raw ngayon ay siya na ang papalit na bagong presidente ng kanilang Martial Arts Society. Ngayon nga raw ay magkakaroon na ng oras si Zhang Yu na maipagpatuloy ang pagsasanay nito. Binanggit din ni Fang Ping na malapit na nga raw magtapos ang department head nila na si Joanne kaya kakailanganin na nitong maging intern, aalis na nga raw ito sa mga posisyon nito na pagiging external affairs at head of secretariat ng kanilang samahan. Sa tingin niya rin daw ay na-delay na rin ang pagsasanay ni department head Zai Lei kaya hindi na rin daw ito magpapatuloy sa posisyon nito bilang head ng student recruitment. Marami na rin daw kailangang gawin si Department Head Wu kaya isasali na rin ito ang posisyon nito kay Liu Mengyao. Dinagdag pa niya na si Ye Qing na raw ang magiging bagong head ng Disciplinary Department, si Chen Yangxi ang magiging bagong secretariat at si Fu Changding naman daw ang mamumuno sa kanilang external affairs. Siya naman daw ang mamamahala sa student recruitment team pati na rin sa head of internal affairs na dating hawak ni Zhang Yu. Sinabi ni Fang Ping na nasabi na nga raw niya ang lahat. Kasunod noon ay tinanong na niya ang mga miyembro ng Martial Arts Society kung may gusto ba raw ang mga itong sabihin. Natahimik ang lahat ng mga miyembro dahil hindi nila inasahan na ganoon agad ang unang gagawin ng ating bida matapos nitong umupo sa pwesto. Binulong ni Fu Changding kay Zhao Lei na napakapangahas daw ni Fang Ping, inalis nga raw agad nito sa posisyon ang karamihan sa mga dating namumuno sa Martial Arts Society. Tumugon si Zhao Lei nang bakit naman daw iisipin ng mga gaya nilang martial artist ang mga ganoong klase ng bagay, ang mahalaga nga lang daw sa kanya ay ang makapagpalakas. Naisip ni Fu Changding na isang araw dating mahusay na estudyante si Zhao Lei. Matalino, malakas at matapang nga raw ito noon pero ngayon nga raw ay parang naging isa na lang itong sinaunang tao na tanging ang paggamit lang ng kamao ang alam na gawin. Mukhang wala na nga raw ngayon ang Zhao Lei na dating nanguna sa kanilang entrance exam, namatay na nga raw ito nang dahil kay Fang Ping. Naisip ni Fu Changding na dapat na nga raw pala siyang dumistansya kay Zhao Lei, baka nga raw nakakuha na ito ng kakaibang virus at mahawaan pa siya nito. Sinabi ni Fang Ping na mukhang wala nga raw ang mga itong reklamo sa pagpapalit nila sa mga dating namumuno. Ang pangalawang araw na gusto niyang mangyari ay ang dagdagan ng mga benepisyo na natatanggap ng bawat miyembro ng kanilang samahan. Sa hinaharap nga raw ay makakatanggap na ng 20 academic points kada buwan ang mga ordinaryo nilang miyembro. 50 academic points naman daw ang makukuha ng mga rank 3 at rank 4 nilang seniors. 100 academic points daw ang makukuha ng mga department heads, 200 academic points sa mga vice-presidente at 300 academic points naman daw ang makukuha ng presidente. Hindi na napigilan ni Joanne ang kanyang sarili na hindi magsalita. Sinabi niya sa ating bida na 2,000 academic points nga lang daw ang nakukuha ng kanilang samahan sa loob ng isang buwan. 7,000 academic points nga raw ang kakailanganin nila kapag sinunod nila ang bagong benepisyo na binanggit nito. Kung sakali man daw na masunod nila ang ganoong pagpapatupad,
Ibig sabihin nga raw noon ay 500 academic points agad ang matatanggap ng ating bida dahil hawak nito ang 3 posisyon ng kanilang samahan. Ngumiti si Fang Ping at sinabi na tama nga raw si Zhou Yan. Mas lalo pang nainis si Zhou Yan at iginiit na sumusobra na raw ang ating bida. Alam niya nga raw na pang sariling interes lang ang dahilan nito kaya gusto nitong maging presidente ng kanilang samahan.